Mayroon talagang mga babae na mahilig sa mga lalaki. Yung handang mang-agaw ng pag-aari ng iba basta magkaroon lamang ng maraming pera. Walang pakialam kung makasira man siya ng isang pamilya. Ikaw, naranasan mo na bang lokohin ka ng iyong taong minamahal? Kung ganun, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Maganda, madiskarte, at higit sa lahat ay maganda ang hubog ng katawan ng dalagang si Rose Ann. Nang dahil doon ay marami talagang mga kalalakihan ang nagkakagusto sa babae. Kaso nga lang ay kung sino-sino lamang ang nakakarelasyon nito at kung kani-kanino lamang ito pumapatol. Rose Ann naman, hindi ka ba natatakot na baka maanakan ka ng lalaki na hindi mo naman talaga mahal? Tanong ng kanyang pinsan na si Isabel. At bakit naman ako magpapabuntis? Pera lang naman ang habol ko sa kanila. Higit sa lahat ay wala naman akong pakialam sa mga sinasabi ng iba. Natatawang sagot ni Rose Ann. Sobrang ganda kasi talaga ng babae na hindi mo aakalain na may itinatago itong pangit na pag-uugali. Lahat na lamang ng gusto niya ay talagang gusto niyang mapa sa kanya. Ilang beses na nga itong nakasira ng pamilya matapos niyang akitin ang mga kalalakihan para lamang sa pera. Sa tuwing may nakikita siyang mayamang lalaki ay agad niyang inilalabas ang malalabanos niyang hita upang maakit ito sa kanyang itsura. Pagkatapos noon ay palihim siyang makikipagrelasyon kapalit ang malaking halaga ng pera. Wala nang pakialam si Rose Ann kung ipagamit niya ang kanyang sarili dahil ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang makakuha siya ng kayamanan. Ay nako, si Rose Ann talaga. Sa bagay, sarili niya lang naman ang kokontrol sa kanya. Nandito lang naman ako para magbigay ng payo sa kanya. Napapakamot na sabi ni Isabel. Isang araw nga ay muling bumisita si Rose Ann sa bahay ng kanyang pinsan habang gamit nito ang kanyang bagong sasakyan. Wow, ang ganda naman ng sasakyan na yan. Pero saan ka naman kumuha ng pera para mabili ang bagay na yan? Nagtatakang tanong ni Isabel. Saan pa nga ba? E di sa isang matandang mayaman na nakarelasyon ko ng isang buwan. Napaniwala ko siya na hindi ko siya iiwan. Natatawang sagot ng babae. Nakaramdam ng inggit si Isabel, ngunit nang malaman nito ang paraan kung paano nabili ng kanyang pinsan ang sasakyan, ay agad siyang nakaramdam ng panghihinayang. Nakabili nga siya ng sasakyan, pero nakakasira naman siya ng pamilya ng iba. Higit sa lahat ay nagpapagamit siya sa isang matandang mayaman. Paano niya kaya nasisikmura ang bagay na yon? Nagtatakang tanong ni Isabel sa kanyang isipan. Nang mapansin ni Rose Ann na nakatulala ang babae, ay natatawa na lamang ito. Alam kong iniisip mo na hindi maganda ang ginagawa ko. Pero tingnan mo ko, Isabel. Alam mo naman na galing ako sa hirap. Pero ngayon ay nagiging mayaman na ako. Natatawang sabi ni Rose Ann. Sa pagiging isang tindera ng isda sa palengke ay alam naman ni Isabel na matagal niya bago maabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit ang mahalaga naman para sa kanya ay marangal ang pinagkukunan niya ng pera. Maganda din naman si Isabel, ngunit hindi niya kayang gumawa ng masasamang bagay para lamang magbago ang kanyang buhay. Ano ba kasi Isabel? Itigil mo na yung pagiging tindera mo ng isda. Matagal na kitang sinasabihan na sumama ka na lamang sa akin. Ayaw mo ba talaga na kumita ng malaking halaga? Pangungulit ni Rose Ann. Nako Rose Ann, hindi ko talaga kaya ang ginagawa mo. Pasensya ka na pero kontento na ako sa kung ano ang trabaho ko. Nakayokong sagot ni Isabel. Nang dahil doon ay umalis na lamang ang babae. Marami kasing pwedeng ipakilala si Rose Ann sa kanyang pinsan, ngunit ayaw naman itong pumayag sa kanyang kagustuhan. Kinabukasan ay pumasok na si Isabel sa kanyang trabaho. Nagtitinda ulit siya ng isda sa palengke, pero kahit na maliit ang kanyang kinikita, ay sumasapat naman ito sa pang-araw-araw. Maya-maya lamang ay lumapit sa kanya ang isang kasambahay. Sinabihan siya nito na baka pwedeng sa isang linggo ay magdala siya sa bahay ng kanyang amo ng 50 kilo ng isda. Nene, may malaking kasiyahan na magaganap sa bahay ng aking amo. Ang gusto ng karamihan ay isda ang handa kasi hindi naman sila kumakain ng karne ng baboy. Kaya mo bang mag-deliver sa amin ng 50 kilos? Tanong ni Manang Poleng. Agad pumayag si Isabel at sinabi nito na gagawa na lamang siya ng paraan. Tiyak ng babae na malaki ang kanyang kikitain at sobra-sobra talaga ang pasasalamat niya sa Diyos.
Sa wakas, sobrang swerte ko naman. Tiyak kong matutuwa si nanay at tatay kapag nalaman nila na malaki ang kikitain kong pera. Masayang sabi ni Isabel sa kanyang sarili. Lumipas ang isang linggo ay hinatid na niya ang maraming isda sa isang malaking bahay. Manghang-mangha talaga ang babae sa ganda ng bahay na ito, kaya agad siyang nagtanong sa gwardiya kung nandoon ba si Manang Poleng. Sir, oo nga po pala. Ito na po ang mga isda. Umorder po kasi sa akin si Manang Poleng para daw po sa kaarawan ng kanyang amo. Magalang na sabi ni Isabel. Nako, wala dito si Manang Poleng dahil marami siyang inaasikaso. Wala din ng ibang kasambahay. Saglit lang ha, at tatawag lang ako kay Sir Daniel. Maghintay ka lang dyan. Nakangiting sagot ng gwardiya. Maya-maya lamang ay lumabas na ang lalaki. Hindi akalain ni Isabel na ito pala ang mismong may-ari ng bahay. Sir, magandang umaga po. Ito na nga po pala ang mga isda na binili sa akin ni Manang Poleng. Nakayakong sabi ni Isabel. Napansin naman ni Daniel na maganda ang babaeng ito. Sa unang kita pa lamang dito ng lalaki ay parang agad siyang napahanga ng dalaga. Sige, ipasok mo na sa loob ng bahay. Teka, may gagawin ka ba mamayang hapon? Pwede kang pumunta dito para makisaya. Kailangan ko rin kasi ng isa pang makakatulong para sa pagluluto ng mga isda. Huwag kang mag-alala dahil seswelduhan naman kita. Paraan ni Daniel para makadiskarte kay Isabel. Agad namang pumayag ang dalaga dahil sa ganitong paraan ay kikita ulit siya ng pera. Lumipas ang ilang oras ay nakabalik na ang babae doon kaya agad itong didiskartehan ni Daniel. Kaya na pala nila na magluto ng mga panghanda. Tara Isabel at makisaya ka na lamang sa amin. Nakangiting sabi ng mayamang lalaki. Dito nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa hanggang sa naging malapit sila sa isa't isa. Hindi akalain ni Isabel na magkakaroon siya ng isang kaibigan na mayaman at hindi nagtagal ay nanligaw ito sa kanya. May tiwala naman si Isabel kay Daniel at sa totoo lang ay iba na rin ang kanyang nararamdaman. Naging silang dalawa at hindi na kailangan ng babae na ipagamit ang kanyang sarili upang siya ay maging mayaman at masaya. Isang araw ay muli nitong nakausap ang kanyang pinsan na si Roseanne. Oo nga pala, meron na akong nobyo. At ipapakilala ko siya sa'yo. Nakangiting sabi ni Isabel. Nang malaman ni Roseanne na mayaman ang nobyo ng kanyang pinsan, ay agad siyang nakaramdam ng inggit. Ang nasa isip agad nito ay paano mapapasa kanya ang lalaki na minamahal ni Isabel. Sa unang pagkikita pa lamang ni Roseanne at Daniel, ay agad itong inakit at pinakitahan ng babae ng kanyang kagandahan. Sige na Roseanne, aalis na kami ni Daniel dahil balak naming mamasyal, nakangiting sabi ni Isabel. Ngunit talagang naninibago si Isabel sa ikinikilos ni Daniel. Dito nalaman ng babae na hindi pala maganda ang pag-uugali ng lalaking ito. Masyado itong masakit magsalita at kapag hindi nagustuhan ang kilos mo ay sasaktan ka ng pisikal. Isang buwan ang lumipas ay hindi na talaga masaya si Isabel sa relasyon nilang dalawa. Gustong-gusto na nito na makipaghiwalay, ngunit tinatakot ito ni Daniel na ang sasaktan ng lalaki ay ang kanyang pamilya. Subukan mo magsumbong Isabel, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Pananakot ng lalaki. Isang buwan ding pinagplanuhan ni Roseanne kung paano mapapasa kanya ang nobyo ng kanyang pinsan. Palihim siyang nakipagkita dito upang ipagamit ang kanyang sarili. Matagumpay itong nagawa ni Roseanne kaya malaki ang tsansa na maagaw niya ang lalaki mula sa kanyang pinsan. Daniel, nagustuhan mo ba ang ginawa nating dalawa? Nakangiting tanong ni Roseanne. Oo naman, pero tanong ko lang, pwede pa ba natin itong ulitin sa mga susunod na araw? Mapang-akit na tanong ni Daniel. Oo naman, at bakit ang hindi? Basta ipangako mo sa akin na isang araw ay iiwan mo na si Isabel. Natatawang sagot ni Roseanne. Lumipas pa ang 5 buwan ay hindi pa rin makalaya si Isabel sa kamay ng kanyang malupit na kasintahan. Sa mga oras na ito ay kung kani-kanino pa din nagpapagamit si Roseanne at nalaman niya na 5 buwan na nga pala siyang buntis. Hindi naman si Daniel ang ama ng kanyang dinadala, ngunit nagkunwari ito na ang lalaki ang dahilan ng kanyang pagbubuntis. Habang magkasama si Daniel at Isabel ay kinausap ni Roseanne ang dalawa. Isabel, patawarin mo ako pero nabuntis ako ni Daniel.
Pakunwaring sabi ng babae. Gulat na gulat talaga si Isabel dahil kung sakaling ganun, ay si Rose Ann naman ang mahihirapan sa kanyang buhay. Pati na rin si Daniel ay gulat na gulat sa sinabi nito. Kung ganun, ay hahayaan ko na kayo ni Daniel dahil may anak na kayong dalawa. Seryosong sabi ni Isabel. Masaya naman si Rose Ann dahil nagtagumpay siya sa kanyang plano. Sa ngayon ay siya na ang bagong nobya ng mayamang lalaki. Nakakaawa ka talaga, Rose Ann. Bakit mo pa nagawa ang bagay na to? Hindi mo kilala si Daniel. Bulong ni Isabel sa kanyang sarili. Lumipas ang 1 linggo na relasyon ni Daniel at Rose Ann ay nalaman agad ng babae na hindi maganda ang ugali nito. Wala itong pakialam sa kanya at hindi naman siya nito binibigyan ng pera. Daniel, pwede bang humingi ako sa iyo ng pera? May gusto lang akong bilhin sa labas. Tanong ni Rose Ann. Anong pera? Ako lang ang hahawak ng ating pera. Wala ka namang karapatan kahit sa pagdating ng araw ay ikaw ang aking magiging asawa. Sagot ng mayamang lalaki. Lumipas pa ang mga linggo ay sinasaktan na din siya nito. Walang pakialam si Daniel kung nagdadalang tao si Rose Ann. Kung ayaw niya sa isang bagay ay talagang ayaw niya. Hindi siya pumapayag na utusan siya ng iba. Higit sa lahat ay ayaw ng lalaki na mapapakialaman ng kanyang pera. Isang araw ay lumalaki na ng tuluyan ang tiyan ni Rose Ann. Kahit isang beses ay hindi siya inalagaan ni Daniel at madalas pa siya nito na mapagbuhatan ng kamay. Hayop kang babae ka. Hindi porket buntis ka ay pagbibigyan kita. Sobrang arte mo at ang dapat sa'yo ay maging katulong na lang. Galit na sabi ni Daniel. Hirap na hirap si Rose Ann sa kalagayan ng kanyang buhay. Sa ngayon ay pinagbabantaan na rin ito ng kanyang nobyo. Nasasaktan nito ang kanyang pamilya. Katawan lamang ang habol sa kanya ng lalaki at kahit nagdadalang tao siya ay ginagamit pa rin nito ang kanyang katawan. Lumipas sa mga taon ay naging masaya si Isabel sa kanyang buhay. Samantalang si Rose Ann naman ay hindi makawala sa puder ng kanyang asawa. Pinagsasawaan lamang siya ni Daniel at madalas itong mambabae. Hindi maamin ni Rose Ann na hindi naman talaga sa lalaki ang kanyang anak. Kung sakaling malaman kasi nito na niloko niya lang ang lalaki, ay baka kung ano ang gawin sa kanya. Ito na ata ang karma ko sa lahat ng ginawa kong masama. May anak nga ako at merong mayamang asawa, pero hindi ko nararamdaman ang saya ng aking buhay. Malungkot na sabi ni Rose Ann sa kanyang sarili. Si Isabel naman ay nanatili na isang tindera ng isda. Hindi man siya mayaman, ngunit masaya naman siya sa kanyang buhay. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon ay nakilala na rin niya ang lalaki na makakasama niya sa panghabang buhay. Hindi ito mayaman ngunit sabay nilang nilabanan ang agos ng buhay. Sa kanilang pagtutulungan ay naihaw nila ang kanilang sarili sa isang kahirapan. Hanggang ngayon ay masaya si Isabel sa kanyang buhay dahil nakatagpo siya ng isang lalaki na seryoso at mapagmahal. Huwag tayong maghangad ng kayamanan na hindi naman natin pinaghirapan. Huwag tayong manloko ng mga tao para lamang sa pangsariling kapakanan. Ang pera ay pinaghihirapan at hindi maganda ang mangyayari sa iyo kung gagamitin mo ito sa masamang bagay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.